Bansang Morocco, tahanan ng mga mayayaman at malalaking tao sa lipunan. Isa sa pinakamayamang bansa kahit sa maliit lamang na sukat nito. Ngunit binulagta ang mundo nang biglaang niyanig ng napakalakas na lindol na kumitil ng libu-libong individual sa isang iglap. Alright, and welcome sa Karunungan PH. Ngayon ay sabay-sabay nating alamin ang mga kalunos-lunos na kaganapan na kasalukuyang nangyayari ngayon sa kanilang bansa. Ang Morocco ay opisyal na kilala bilang kaharian ng Morocco o Kingdom of Morocco na matatagpuan sa Hilagang Africa, napapalibutan ng karagatang Atlantiko at karagatang Mediteraneo, katabi ng bansang Algeria at Western Sahara, sa tapat ng bansang Espanya. Kilala ang bansang Morocco sa pagkakaroon ng mataas na antas ng ekonomiya at mayamang bansa. Katunayan, noon lamang nakaraang taon ay umabot sa 134 na bilyong dolyar ang gross domestic product ng bansa. Hawak ng Morocco ang kasalukuyang rangko bilang ika-59 na may pinakamataas na antas ng ekonomiya sa mundo. Kaya mayaman ang bansang ito dahil sa geographic location na malapit sa mga bansa sa Europa at may malapit na koneksyon sa Mediterranean Sea na siyang nagbibigay daan para sa mga direktang kalakalan. Bukod pa dyan ay dahil sa mga investment and trade, mataas na supply ng produktong pang-agrikultura tulad ng trigo, barley, citrus fruits at oliba. Ngunit sa tutuusin ay hindi ito sapat upang kumita ng ganoon kalaki ang bansa. Sa mga hindi nakakaalam, ang isa sa pinakapangunahing nagpapayaman sa bansang ito ay ang pagmimina ng post-pit rocks. Ano ang post-pit rock? Ang post-pit rock ay mga bato na naglalaman ng mataas na halaga ng phosphorus, isang mahalagang elemento sa agrikultura. Ang posporo ay isang pangunahing bahagi ng mga pataba na nagbibigay ng kinakailangang sustansya para sa masaganang tubo ng mga halaman. Sa industriya ng agrikultura, ang mga post-pit rocks ay karaniwang ginagamit upang gawing pataba o fertilizer. Ito ay ikinukonvert sa iba't ibang mga uri ng pataba tulad ng super phosphate, ammonium phosphate at iba pa. Kaya may mga nagsasabi na kayang kontrolin ng maliit na bansang ito ang sektor ng agrikultura sa buong mundo dahil sa natural na yaman na taglay ng bansang ito. Subalit lingid sa kaalaman ng marami na 80% ng Western Sahara ay nasa ilalim ng kontrol ng Morocco, habang 20% lamang dito ang hawak ng mga Sahrawis, mga taong naninirahan sa Western Sahara. Ang Western Sahara ay kilala sa pagkakaroon ng napakaraming supply ng phosphate rock na siya namang minimina at pinagkikitaan umano ng bansang Morocco. Bagamat mayroon din silang sariling supply sa kanilang bansa, ay kumukuha pa rin sila sa Western Sahara. Katunayan, noon lamang nakaraang taon ay umabot sa 11 bilyong dolyar ang kinita ng Morocco sa pagmimina ng phosphate rocks. Kaya patuloy na ipinaglalaban ng mga Sahrawis ang kanilang karapatan. At noong 1975 hanggang 1999, nagkaroon ng mahabang alitan sa pagitan ng Polisario Front, isang revolusyonaryong grupo na itinatag noong 1973 mula sa Western Sahara upang sumagupa laban sa Morocco na maipagtanggol ang kanilang teritoryong inangkin ng Morocco. Ang digmaang ito ay tinawag bilang Western Sahara Conflict, kung saan umabot sa istimang 100,000 ang mga namatay. Nito lamang ika-8 ng Setyembre taong 2023, pagpasok ng bare months ay sinalubong kaagad ang bansang Morocco ng hindi kaaya-ayang kaganapan matapos yumanig ang magnitude 6.8 na lindol sa Morocco alas 10 ng gabi, na ang epicenter ay nasa kabundukan ng Atlas Mountains, mga 71 kilometro o 44 na milya mula sa timog kanlurang Marrakesh, ika-4 sa pinakamalaking lungsod sa bansa na may tinatayang populasyong aabot sa 840,000 katao, kung saan ang mga naninirahan doon ang pinakaapektado. Ayon sa ulat, ilang bahay na ang mga gumuho at iba pang mga gusali ang naiulat na may structural damage.
Ang epicentral area ay hindi gaano karami ang naninirahan, subalit hindi pa rin kasiya-siya ang kanilang sinapit. Kaya ang Emergency Response Coordination Center o ERCC ay nag-activate kaagad ng Copernicus Satellite Mapping at Aristotle Emergency Reporting isang araw lamang pagkatapos ng sakuna upang makatulong sa mga search and rescue at upang magbigay alam sa mga kaganapan. Bagamat marami ng lindol ang tumama sa bansang Morocco noong pang mga naunang siglo, subalit iniulat na ito ang pinakamapinsala at pinakamalakas ayon sa US Geological Survey. Matapos yumanig ang nasabing lindol, ay nag-iwan ito ng napakalaking pinsala sa mga bahay, mga matataas na gusali, mga infrastruktura at mga historical sites, at maraming buhay ang nawala. Ayon sa CNN.com, nitong September 11, umabot na sa 2,100 ang kumpirmadong nasawi. Ilan sa mga naapektuhang bayan ay tulad ng Tafigat na umabot sa estimang 70 katao ang kumpirmadong nasawi. At sa Amizmiz naman, ipinakita sa isang satellite image na ang isang lugar ay halos kalahati ng mga gusali ay ganap na gumuho. Kaya mga residente doon ay nagtitiis lamang sa mga kumot at nanatili sa labas. Sa isang nayon sa Tien Mel ay halos wala nang nakatayong gusali. Lahat ng bahay ay nagkadurug-durug at ang buong komunidad ay nawalan ng tirahan. Nangangamoy na ang lugar mula sa mga dose-dose ng hayop na natabunan sa ilalim ng mga durug na bato. Maraming residente ang nakahilata at natutulog na lamang sa gilid ng daan. Kahit na may mga gusali pa na maaaring matuluyan dahil sa takot na baka gumuho ito at dahil na rin sa inaasahang aftershock. Ang mga makasaysayang lugar na dinarayo ng mga turista ay nawasak na parang abo. Ngunit ang pinakamapait ay maraming mga biktima ang nasa malalayong lugar at mahirap ma-access, kaya hindi sila kaagad nakatanggap ng nararapat na tulong na kinakailangan tulad ng pagkain, malinis na tubig at gamot. Idagdag pa ang mga nasirang kalsada na hindi maaaring makararaan ng mga rescue teams at mga relief goods. Ayon sa mga residente doon, ang buong nayon ay dumaranas ng labis na pinsala at marami pang bangkay ang hindi nakuha ng mga rescuers na natabunan ng mga durog na bato. 4 na French nationals ang iniulat na namatay. 15 naman dito ay nagtamo ng sugat. Sa kabutihang palad ay wala namang iniulat na kababayan nating nasawi o napahamak sa lindol. Patuloy pa rin ang mga rescue operations kasama ang mga search team mula sa Britain, Spain at Qatar na tumulong sa militar ng Moroccan na mahanap ang mga iniulat na nawawala. Batay din sa update ng NBCnews.com, hindi nabababa sa 2,700 katao ang kumpirmadong namatay at mahigit sa 5,000 ang nagtamo ng pinsala. Ang ilan ay nasa kritikal na kondisyon. Karamihan sa mga biktima ay nakalibing sa ilalim ng mga gumuhong gusali. Ayon din sa balita ng Moroccan government noong nakaraang linggo, labis ang pasasalamat ng hari ng Morocco na si King Mohammed VI sa mga bansang nag-abot ng tulong sa kanilang bansa. Diniklara niya din na magkaroon ng bansa ng 3 araw na pagluluksa at inutusan ang mga moske sa buong bansa na magdaos ng mga funeral prayers na tinawag bilang Janaza prayer para sa mga nasawi. Nag-abot din ng pakikiramay ang Pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden para sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Sa isang news conference sa Vietnam, sinabi niya na nais niyang ipahayag ang kanyang kalungkutan sa pagkawala ng buhay at pagkawasak na dulot ng lindol sa Morocco. Nakahanda na rin daw ang kanilang bansa na mag-abot ng tulong sa Morocco, ganoon din ang bansang France. Nagbabala ang mga international aid group na nakaharap ang Morocco sa malaking hamon sa pagbibigay ng tulong sa tinatayang 300,000 apektadong mamamayan at sa muling pagtatayo ng mga nasirang komunidad. Dahil sa mapangwasak na lindol na yumanig sa bansa, ay nag-iwan ito ng matinding pangangailangan sa mga mamamayan doon tulad ng pagkain, gamot at maayos na matutulugan. Marahil aabutin pa ng ilang taon bago sila tuluyang makabangon. Hindi natin lubusang maipagtatanto na ang dinanas ng bansa ngayon ay isang dilubyo dahil hindi lamang din sila ang dumanas ng mga mapait na sakuna. Dahil kung matatandaan ay kamakailan lamang ding sinalanta ang bansang Turkey ng 7.8 magnitude na lindol na kumitil ng mahigit sa 50,000 katao at tinatayang $34 billion ang halaga ng mga nawasak. Idagdag pa ang hindi matapos-tapos na digmaan sa Europa at baha sa Libya at China.
kahit mismo sa ating bansa ay dumaranas din ng maraming suliranin sa iba't ibang sulok ng bansa. Ano man ang totoong dahilan ng mga kaganapan na kanilang kinakaharap ngayon, ito man ay isang pagsaway sa kanilang masamang ginagawa o natural na sakuna lamang, wala tayong karapatang manghusga dahil Diyos lamang ang nakakaalam sa lahat ng bagay. Kaya piliing maging mabuti at manalangin upang maging matatag sa lahat ng hamon ng buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Tandaan na laging lamang ang taong puno ng karunungan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.